tanan. May buntag sa akong mama. No? Maglibog sila kay mo. Mama may tawag natin hindi mama po sa original. Kada. Salamat sa iyong pag-visit sa Davao, ma. O hopefully taga Davao na pagkapuhon. No? So, kumusta mga Armands, brothers and sisters? Kayo dyan mga kapatid, okay pa kayo dyan? Okay. So, mawari ta karon sa last part sa atong salvation series nga mo ang ika-8 lesson nga naguluhan o everybody do nga nagbasa? Sanctification. Okay, so familiar ba rin ang word sa inyo? Sanctification. Okay, doon lang sila. Question, satisfaction, communication, no? Ay lang bilang consummation. Okay. So, sanctification. Okay, so diretso ka. Ang scriptural words, okay, ako lang i-review. From the book of Genesis to Malachi, originally written sa Hebrew and Aramaic na language. Tapos, by the time nga ilan ang isulat ang New Testament, ang international language during the time, Greek word. Muna nga, Matthew to Revelation is written in Greek language. Muna nga time. So, pag-abot ni Jesus Christ, under na sila sa Roman Empire, pero ang common language gihapon ato nga time is Greek. Ga-transition sila into Latin, kaya Roman is Latin man. Okay? So ang atong New Testament, kung muna sa Bible school, pag magtuunan ng theology, ang most recommended yun nga Bible is ang King James Version. No? Paligda ko na ato ang Bible na itong blue. So nagdala ko Bible nga King James. No? So, kailangan ko na siya. Thank you. So, okay. Kung naamo yung King James Bible, muna itong mga thou sayest, mga thou art worthy, mga anak. No? 16-11 century ng English sa England. Tapos kini mga taga-England at o Amerika, muna ang American English. Actually, dahil kahit English, o American English, o Filipino English, o Bisaya English. Ini atoa, no? Bisaya English. Okay. So, muna ang mga 1, 2, 3, 4, upat ka Greek words na i-translate sa word nga, okay, muna. The first is the verb hagiazo. Diba? Hagiazo. Na i-translate sa English word nga sanctify, hallow, and let be holy. So, kung makabasa ka sa King James Version nga sanctify, hallow, and let be holy, from the Greek word hagiazo. Tapos, kung makabasa ka sa King James sa word nga holiness and sanctification, from hagiasmos, noun. Diba? Hagiasmos. Ang noun hagiasmos, mahimong verb hagiaso. Tapos, pag makabasa ka og word nga sanctuary, holiest of all, holiest and holy place, adjective na siya nga hagion. O, saan na isa? Napisa ka adjective, haglos, translated holy and saints. Okay? So, muna siya mga scriptural word. So, nanong ginaisikutan man nato na para matanaw niyo sa yun ang origin, di ba? So, the words sanctify, sanctification, sanctuary, saint, and holy all come from the same root word in the Greek. Hagiaso, hagiasmos, haglos, hagion. Okay? So, mga theologian na makaroon. Okay? Tuluan na naman mo Greek. So, muna ang mga scriptural words. Every time makabasa mo na sa New Testament, muna ang mga root words sa Greek. Okay? So, let's continue. Unsa man ang meaning sa word nga sanctification? O sa Bisaya, pagkabalaan o pagkasantos. No? Mutuo ba mo mga santos? Okay.
Kinahanglan sa Bible, no? Naapay mga santos karong panahon na si Jimmy Santos o si Vilma Santos. Okay? Okay. So, muna. Okay? So, pagkasantos o santos, balaan, okay, o sa English, sanctification. So, muna ang tulo ka basic meaning sa word ng sanctification. Number 1, a separation unto God, a separation from evil, and the resultant state, the conduct befitting those who are thus set apart. Okay, so for example, kung ato ka sa medical world, kung sa'y tawag ang mga wala man diri si wala si atong nurse. Di ba ang kanang mga gamit no yung pang-opera, before na sila gamiton, i-sterile. Asa man sila i-sterilize? Pabukalan na isa ka ng di ba katong mga gunting, mga screwdriver, mga blood screw. No, kada mga technician ang term. Pero sa mga medical term, mga scalpel, mga scissors, whatever. So, nalimot ako sa mga term, mga injection diha. Before na sila gamiton sa pasyente, kuha na sila ka ng pabukalan ng tubig. Tapos, kung ibutang na dito sa katong murag sartin nga plato, gamitan pa yun katong paper ni ibutang, nakababad pa yun na siya sa alcohol. Unya, ang mga nurses nga mugamit niya na, di na nila gulitan sa kamot. Mugamit na sila o katong mga gloves. Di po nila nagulitan, ihatag sa doktor. Bisan gani ang gloves na gamiton sa doktor, di na pwede gulitan ang kamot. No? So, maghugas ang doktor, kabalo ko ng maghugas sa leksyon, mga caregiver sa una. Naanak, tapos titin gaya. Hindi na kaya tapos, panginahina tapos ang gloves. Grabe, kita mo na siya nga i-sterilize. Okay. So for example, kung kining mga nagtapat nga mga gamit sa doktor, puro na hugaw. Tapos gikuha tong usa ka material, gikuha kung gibutang sa i-sterilize. Gikuha sa hugaw o gibutang sa sterilize. Muna yung meaning sa a separation unto God or a separation from evil. So for example, katong mga hugaw, muto ang evil, ya katong sterilize mao si God. Katong usa ka butang nga gikuha gikan sa hugaw, gibutang nga ni sa limpyo, mo na meaning sa sanctification. Ibalaan. Okay? Kaya tinatay mga kapatid, puros mo hugaw, puros mo dautan. Gikuha si Paula sa Ginoo aron mabulag sa inyo. O nahimo na siyang kabahin sa Ginoo. Mo na meaning sa word nga sanctified. Ibalaan. Separated from evil, separated unto God. Okay, nakaintindihan tayo mga kapatid? Okay. So, muna sa mga basic meaning, separation unto God or separation from evil. From evil, gikuha, become o God. Okay? Muna yung meaning sa pagkabalaan o pagkasantos o sanctification. Another meaning, kanang gitawag, the resultant state, the conduct befitting those who are thus set apart. So meaning, kung ikaw usa ka gibalaan na ka, gisantos na ka, dapat magkinabuhi na ka sa pagkasantos, no? Sa pagkabalaan. So unsa may nagbuhay sa balaan ka ris? Dili na mo katawa usog. O ano no? Di ba, istorya si Nonoy katawanan, di ba? Grabe yung istorya ni Nonoy gani sa atong biyahe. Katawanan kaya ito siya. Yan mo katawa po sila nito. Ano? Pero pag balaan na ka, okay. Ano ba na siya mga example? Okay. Di ba, kung maglaka ko man, malabulog pa din dyan. Pag hindi lang wala na kayo, pero pag balaan na, ano na kayo? Okay. Okay. So, ang pagkasanto, kanang itaw nga pagkabalaan mga iso, meaning, ang imong lifestyle, ang imong mindset, ang imong action, ang imong behavior, dapat lahi na sa action o behavior sa kalibutan. Dapat pareho na kang Jesus Christ. Muna yung meaning. Muna yung the resultant state, the conduct befitting those who are thus set apart. Okay, nag-intindihan tayo mga kapatid? Let's continue. A saint o ang santos, okay? Kung sa ganito ang adjective,
Ang noun, hagiasmos. Anything, a person, an idea, a place. No? Pwede man ang tao santos, pwede ang butang santos, pwede ang lugar santos, di ba? Tama tong si Moses bitaw, nakita niya tong burning bush. So nagsulti ang Ginoo, Moses, tanggala ang sandal sa imong tiil. Kay kini lugar na santos. Di ba? So kitanggal ni Moses iyang sandal kay santos na lugar. So ang santos, it could be a thing, it could be a place, and it could be a person. Nga nang matawag man siya nga santos, tungod kay gi-separate siya from evil and become special unto God. Holy place, holy person, holy thing. Okay. So ang tao diay, pag ang tao mahimong santos, ang adjective haglos. Kini si Red, usa ka haglos. Ano naman kay santos na siya. Separated from evil, separated unto God. Okay. So, let's continue. So, a saint, kini ang ipasabot ni tao na. Okay? A saint is one who is set apart. Okay, tanaw nato sa 1 Corinthians 1:17 and 1 Corinthians 1:2. Okay. So kini nga verse is, kung makabantay mo, King James Version ha, dili sa New International Version o New Living Translation. King James Version. Okay. Unsa may nabantayan ninyo sa word nga called to be saints? Unsay kalainan sa called to be saints? Unsay nakabantayan nyo sa litra? Okay. Kung tanaw ninyo, ang word nga to be nakatakilid gamay. Naka-italics. Ang kita mo na siya mga-italics. Di ba kini straight lang siya, no? Pero pag abot sa to be, di ba? Christ Jesus called to be saints. Pilihan mga kapatid. Diba tayo ninyo ang litra, ang word, straight, takilid, saints, straight. Okay, ano ni siya? For your information, wala mo ko'y perfect na translation. Diba? Kaya sa Greek man na, i-translate sa English. No? Moto nga, sa ito nga kanang, lisod, wala yung lisod maghubat ba? So, pag-translate nila sa Greek into King James Version, idugang nila o kanang italics to be. Therefore, inibasa nimo, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. So, in this statement, my question is, are the believers in the church of Corinth, are these saints or to be saints pa? Ha? Yan, to be. Diba? Why is it to be? Because of the word to be. Okay. So, na siya, no? Dili pa. Kung sa Bisaya pa, dili pa sila santos. Okay, to be pa man. Okay. How about sa Romans 1:7? To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So sa original, kanang to be, wala na siya. Idugang na siya sa nag-translate. Okay, tanggalon na to ang word nga to be. Kung imo nang basa, tanggalon nimo ang to be, ano yung pagkabasa? To all that be in Rome, beloved of God, called saints. Dito sa 1 Corinthians, tanggalan ang to be. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called saints. Yan. So sa original text, wala yun ang to be. Dugang na siya. Muna ba, sa King James Version, iba tayo makabasa ka ka og litra nga naka-italics o italize, wala na sa original. So therefore, kung atong dawaton nga wala ng to be, therefore, ang mga taga-Korinto, saints sila. Okay, nakaintindihan tayo mga kapatid? So, kanos aday mahimong saint ang tao o mahimong santos? Sabot ang buhay pa siya. No? Dili kung patay na. Kaya gitawag gamit sila na saint na buhay na. Pwede ba ka musulat sa mga taong patay na?
Pwede ba kung musulat sa taong patay na? Hindi. Ang sulatan ni buhi. So, gisulatan ni Paul ang mga taga-Romans at taga-Corinthians, hingna nila to the saints. Di ba? So, okay. Sa mga santos. Okay. So, mga igsoon, saints o mga santos is the most frequent used title for Christians in the Bible. It is God's name for His people. Okay? So, ang tawagay di ay sa mga believers sa una. Okay? Karon naman yung panahon ng nanay mga sikta-sikta, no? Nanay protestante, nanay born again, nanay reformed, nanay katoliko. Karon naman na. Pero sa unang panahon wala may sikta sa una. Basta believer o follower ka ni Christ, ang tawag sa imo saint. Okay? Muna yung tawagay nila sa una. For example, kini ang grupo niyo sa taga Davao, niya na imudo ang taga-Bunawan. Ang mga igsoon atong i-welcome ang santos gikan sa Bunawan. Mo ginang sa Bible kay sa atong panahon magod pag mitag santos si Pereira dayon si San Jose, San Pablo, niya pag muisog kay tag santo tong mga nangamatay na. Oh, ana, dili balik ta sa Bible. Ang nabil sa Bible ang tawagay yun nila si Saint Juan. Saint Paula. Si Saint Paula, si Saint Maclean. Oh. Ay, isultin ako na karon, explain ako na karon kung sa kanay mong saint, no? Okay. Si Saint Krishna. Saint Charis. Ha? Saint? Alright. Okay. Okay, so muna. So, okay. So, kinsa may nagtawag sa mga saint? No? So, ang tawagan sa mga magtotoo, ang tawagan nila, actually, tulo na ka po mo names, ang tawagan nila. Either tawag nila na saint or believer or disciple. Muna ang mga tawagan nila sa una. Uy, nalagi asa man ang mga saint dito sa Maa. Nangadto sila sa mga saint sa Turil, anak. Uy, ang mga disciple lagi sa saint, mga disciple sa Turil, nangadto lagi Maa. Kumaro na sila. So, muna ang common term nila, saint, believer, o disciple. Muna yung mga terms nila sa una. Kanang term na Christian, asa man ay nagikan, okay? In Acts chapter 11:26, and the disciples were called Christians first in Antioch. Can you imagine, nagsugod ang Christianity sa Acts? Kung siya ka na-inaugurated siya, ilan siya sa katauhan niya itong Acts chapter 1. Pero sa Acts 11, dito pa lang ka makabasa o Christians. So for example, kita, ang tawagin nato diri, saint, believers, or disciples. Bibo man ka ito, nadunggan tas mga tao. Yun sila. Kinsa man ang mga tao diya? Mga Armans muna sila. Ayan, no? So may tawag nila sa ato, mga Armans. Kaya na matadiriban ha. So sa unang panahon, mga Christians, nakita nila, manawi, kini mga tao na lagi nag-follow sila atong Christ. Nagkinabuhi mga balaan, mga buutan, manghihatagon, maluluyon, mainampuon. Dili ba lumon? Kinsa na sila? Mga Christians. Yan, okay? So, kini term na Christians, muna itawag sa mga daily believers. Mo itawag nila sa mga magtotoo. Okay? Mura ba, kinsa man yung mga follower ni Muhammad, mga Muhammadans. Kaysa unang panahon, before na sila itawag na Islam, Muhammadans ang tawag nila. Kaya nga naman, mga followers sila ni Muhammad. Atong mga follower ni Buddha, muna gitawag ng mga Buddhist. Atong mga follower ni Christ, gitawag ng mga Christians. Pero ang nagtawag term na sa mga dili magtotoo. Pero kung kapwa magtotoo, ang tawagan nila, Balaang Jimayma. Kasama Balaang Gerson. Kisay kauban nimo diya naglipyo aircon sa sa lanang si Balaang Munoy. Okay. Balaang Nico, si Balaang Red. Di ba? Manaser. Babalaan siguro sa boleto yung tawag. Mga ni saint, Kaya ang meaning magod sa saint, you are separated from evil and become special to God. Okay? Ano yung meaning? Okay? So let's continue. So sa unsang paagi man daw ako sa kabutang o ako sa katao mahimong balaan atubangan sa Dios. Mo ni ang mga actually pito ni pero lima lang ang ibutang kay taas na kayo. The first one is
Sanctification is said to be made or done by God. Okay. Kung sa inyo sa 1 Thessalonians 5:23, kung nalang picture na lang ninyo, pasahan na lang ninyo sa inyong Bible. The Father sanctifies. The Son sanctifies. The Spirit sanctifies. Ang Amahan, mubalaan. Ang Anak, mubalaan kanimo. Ang Espiritu, mubalaan kanimo. Picture lang ninyo. Another, number 2. Sanctification comes from union with Christ. Okay. Di ba kadugtong mo atong miaging pagtuon na to? Nga sa dihang mituo ko nga si Jesus manluluwas nga namatay sa imong sala, you are sa to identified. Sa ganyan meaning sa identified, you become in union with Christ. Nausa ka kang Kristo o nabautismo ka kang Kristo. Di ba? Di ba nakasuko sa una kat nga ang salvation is mura sa balikbayan box, nga usa ka dako nga box nga pag-ukab nimo na sapatos, na pantalon, na jacket, dahang sulod. Nakadawat ng balikbayan box. Wala pa, parehata. Pero nga nakabalo man ka, kaya na ako silingan kadawat na tagaan mo. Okay. Yun na ang kalawasan. Pagbilig o pagdawat nimo kang Jesus, naana dito ang package. Nahimo kang anak sa Dios, napasaylo ka, natubos ka, naluwas ka, nakaamong kang eternal life, na-identified with Christ, na-baptized with Christ. Karon na po, you are sanctified in Christ. The moment you believe and trust Jesus, you become one with Christ. You are in union with Christ. That's why you are sanctified. Murang hindi, sanctified in Christ Jesus. Okay? Then number 3, sanctification comes by the Word of God. Of course, mga nang mabalaan man ka, because of the Word of God. Papaminaw nimo, nito ka, na sanctified ka. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. 4 and 5, yan pa rin. Sanctification comes through the death of Christ and the shedding of His blood. Sa Hebrews 10, by the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Sa pagkamatay ni Jesus, ang iyang dugo, mo'y nagbalaan nato, nagsantos nato, nagsiparit nato from evil, separated unto God. Okay? Muna yung meaning. Wherefore Jesus also, that He might sanctify the people with His own blood, suffered without the gate. Okay? So, muna yung magkakarang English ba, no? Ang meaning, anong suffered without the gate? Nag-anto siya gawa sa gate. Muna, sige lang kay, muna kung maglisod mo o sabot, adto mo sa bagong translation. Di ba kabantay mo atong sa Matthew bitaw inigbasa niyo no? Abraham bigat Isaac, Isaac bigat Jacob, Jacob bigat Judah. Di ba kabantay mo ana? Isod kay sakto, di ba? Muna kung bago pa lang ka sa Bible, ay pagbasa mga old translation mga bago lang. Judah bigat ang bigat. Ang bigat intindihin, okay? Okay, so nagamit ng King James kay para mapabarog na ito ang foundation. Okay. And then number 5, sanctification comes through faith. No? Sanctified by faith that is in me. Okay. So ang sanctification is the work of God and experienced by the believers. Okay, so kisa naghimo nato nga santos, naghimo nato mabalaan, trabaho sa Dios. Gihimutan niyang santos, gihimutan niyang balaan tungod kay mituo ta ang Hesukristo. Okay? Muna siya ang biblical sanctification. So mutuo ka Chris nga santa ka. Santa Krishna. Santa Krishna. Okay, si Nico Santo. Santo Nico. Santo Nico. Okay. So let's continue. Muna niya ang different aspects of sanctification. Masa lang yung mga aspect gani? Kasi Bisaya sa aspect, can somebody tell me what's the aspects in Bisaya? Aspect, what? Aspito. Tagalog. Bisaya. Sige. So muna ang tulo ka aspects of sanctification. Kanang gitawag nga positional,
experiential, o ultimate. Samtang nakita si Paula, hindi na ni mabaw. Bahin or part? O part. Parte. Okay. Or So, panglantaw. so part o bahin. So muna binisaya sa aspect. So adunay tulo ka aspect ang pagkawalaan o pagkasantos. Kanang gitawag nga positional, experiential, o kanang gitawag nga ultimate. So atong isa-isahon. Unsa man ang positional? Okay, muna mga igsoon. Sanctification does not mean that the believer is necessarily holy in his conduct. So pagtuon nimo kang Jesus Christ, nahimo kang balaan at tubangan sa Dios kaya naman kay gibalaan ka sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo tungod sa dugo ni Kristo. So sa diyang gibalaan ka, dili automatic si Dios dili na masuko. No? Kaya base kung mangisog si Dios magminalita, sanctified na ka. Di ba? Di ba sa kita no kanang mga tao bitaw pag pag mailan nila kita follower ta Jesus, di ba kuan ka? No. So muna usay di ko magpailang ang pastor ko. Kaya ano man, kaya para masuko pagyapon ko. Diba? Pero usay sa bisket dito ko mailan na may manawag yun ako ng pastor. Pastor, labi na pag naami sa kuan sa BPI. Naami sa BPI. Yeah, mo to nga minutes lang. Pastor din na siya. Kung ano man, to ko lang buutan. Alright. May na lang namin. Kaya ano mo niya, pastor din na siya. Grabe yung baba. So ano di ba, ina na mga tao, no? Na ako'y namin marinti ni Nunoy sa somewhere there na di isa mo simba. Isa mo simba. So, hindi mo simba. Ay, simba-simba ka ng ating simba, bating batasan. May pa ako nga, huwag simba-simba bukan. Wala hindi. So ano no? Kay ang ilang idea mangod basta kung simba na ang tao dapat perfect na dayon. No? Sige simba-simba huwag magyapon mausap ang batasan. No? Tubag ko rin siya. Pasalamat yan ang simba ko kaya huwag ko na simba gilaparo ka na ka. Muna siya. Okay. Kasabot ka ito ha? Sige. So, positional sanctification. Sa may meaning? Ang tao, ang usa ka magtotoo, he is a saint. Nahimo kang santos, nahimo kang balaan, sanctified na tubangan sa Dios because of his having been set apart by being placed in Christ Jesus. This is his perfect standing before God. So the moment po nga mituo kang Jesus nga imong Lord and Savior, gidawat nimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. At tubangan sa Dios ang imong kahimtang, imong posisyon, you are a saint. Kaya naman, ang pagka-saint nato, dili man na sa atong buhat, kundi sa atong kahimtang tungod kang Kristo Jesus. Di ba? Di ba? Pasama ko anang katong naminyo namin ni Jing Jing. Kasutan naminyo ka ni Jing? 1997. Pagkaminyo namo ni Ate Jing natong 1997 o 98? 97 siguro to. 97. Nya siyempre kay bago pa kong minyo. Nya kay karon kay kanang siyempre pag kami dito mi sa Buanga, kasi yung mama gina, no, ako mo driver sa mama mga tumi sa kuan. Mga tumi sa katong kay yung mama gud kanang financier ni ko kanang mga magtanong may umay yung mama. Mo ni gusto niya mo finance ang umay, finance ang mga chemical sa mga mag-uma na. Nya pag ani yung mama mo palit, ya dito ko dibawas sa mga utang sa mga mag-uma. So kami may magkuyo siyang mama ato sa mga supplier. Di may kalikayan, abot mo sa mga supplier, naagyo yung mga receptionist, mga sekretary ng mga gwapa. Sa may natural reaction ay murag magpakit, ada di kay magyat na gawa. Nya ko ko ito naman pakita ko maminyo naman ko. Yan. Una siya, no? So pag kaminyo nako, wala dahil ko automatically nagkinabuhi sa minyo. Kaya just mid period pa man, di ba? Abot na ako si Jingti, pero ako mo na ako. Pag naigwapo, bro ko. Ay, minyo naman dahil ko. Papangit-pangit type ko. Di, muna siya, no? Muna ang
siguro ni dagat pag pinakatuig before na ako na-realize nga minyo naman dahil ko katunan ako na mga 1 year. So ani may son. Pag tuon mo kang Jesus, automatic pa you are sanctified. You are saved in the sight of God. Pero ang imong behavior to follow pa na siya. Kaya mo na siya instant, no? Kasi di ba ang lalaki maglag-lag. Siya pre mo una sa kunya pre. Ano mo na naman ka sa mga minyo na ka? Minyo na ko. Sige, pauna na kay minyo na. Pero pag ulit tao pa, bahala magbuntag, di ba? Okay, ulit tao man. Pero once nga minyo na ka, di na pwede nga kayo na kayo na asawa mga anak imong giya, na. Pero kung wakay kabilinggan, wala ay problema sa oras ka mo sa kadlaw, no? Okay. So, he is a saint because of his having been set apart. Okay, let's continue. Kung sa inyo din sa 1 Corinthians 1:30. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification, di ba? And redemption. Hebrews 10:10. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So kini nga sanctification, pagkabalaan, pagkasantos nato, instant na siya. Position nato na atubangan sa Dios. Kano sa diyan dito midawat ta kang Jesus. Okay? So mo to ang una. Wa nagpasabot nga pagtuon nimo perfect na rin ka. Okay? So muna. Next, ikadawa ka nang gitawag na experiential. Ano sa man experiential? Kaya kung basal. Positional sanctification is an objective work of God. Experiential sanctification is the subjective aspect of sanctification. Positional, instant, pero kining experiential, mo na nga pagkabalo nimo nga ikaw dai gibalaan na ka sa dugo ni Jesus, in the sight of God you are a saint. Mo na nga uy magkinabuhi na dai ko mabalaan. Kaya ano man, kay gibalaan ako ni Jesus. Okay, nag-intindihan tayo mga kapatid? Dito may sa bandong na siguro may dito may adaman dito may ni Mama sa Turit kay nagpa-treatment na sa acupuncture. Nadaman may kay nagparin ang mga bata, nagparin sila kay mga puro sila nakagaon, no? Di ba makabantay mo pag magsuot, isa may nakapit sa inyo mga kandidato, nakaapil mo ni anak. Kapil na mo anak, kanang kandidato bitaw. O nagduwa sa kanya parin sila kanang kani puro sila anong mga gawan lagi yung mga puro sila mga Maria Clara, Crisostomo Ibarra, mga no? So, di ba makabantay kami ka nabitaw kung mag-t-shirt lang tao, mag-shirt, wala problema. Pero kung magsuot na ganit at barong, kung ka ng Amerikana, naka-slacks, naka-panik ng pantalon, di ba mausap ang atong movement? Ba nakabantay mo ni anak? Mga babae, pag naka-Maria Clara mo, anak-anak yun, dapat tayo, no? Pero pag naka-jogging pants lang, anak tayo. Okay? Anong mausap man? Okay, muna kitawag na ito nga, unsa may attire? Formal attire. Di ba kapatay mo, pagka nang kasalan bitaw nga formal, mga tao, anak kayo? Pag magbiso-biso, dikit ang naong, nalagay. Di ba padikit kasi siyempre ang make-up, mag-run ba? Mag-run, stockings na ito. Ana. Pero pag wala yung make-up, wala yung problema, ibang ba? Okay. So, muna. So, we are sanctified in an instant. Gitawag na siya nga positional. Pero kanang gitawag na experiential, pagkabalo dahil hindi mo nga ikaw, kibalaan na sa Diyos, tungkol sa imong union with Christ, tungkol sa imong sa dugo ni Christ. That's why you have to behave as one being sanctified. Itong balikan itong definition na ito, dadali ako. Mas ganito, the resultant, kining one anto, instant na siya. Pag tuunin mo kang Jesus, you are separated unto God, separated from evil. Pero kining number 3, dili nyo pidanaon kay process pa man siya. Upon knowing nga ikaw na gibalaan na sa Diyos tungkol sa dugo ni Kristo, that's why magkuanta ka ng ikinabuhi nato ang atong pagkabalaan. Sa ingon sa 1 Thessalonians 4:3, for this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication, that every one of you should know how to possess
His vessel in sanctification and honor. Kaya gibalaan na ta, gisantos na ta, magkinabuhi ta sa pagkabalaan o pagkasantos. O dili na, kung sa imo lang, gitawag na siya nga payos act, no? Ano mo ang payos? Kanong dumi sa Bible school mi sa una, kanang magsugod na ganyan simba sa una, ang ginahimo sa ato ang leader, ni-worship namo. Bato na rin itong leader, pag-abot sa leader sa pulpit, seryoso na kaya ang Diyo, hindi na siya musbay. Wala na rin siya. Good evening everybody. Dili mo ismay pa ha? Good evening everybody. Take a moment of silence. Inom na kayo. Okay, so good na good. Let us open our hymnals in page 155. Wonderful praise of Jesus. Adi, huli-huli kayo. Huli. Grabe, solid kayo magkantaan. Solid kayo. Dili pwede mo pakpak. Grabe ka. Solid. Okay? So, kana gitawag na isang acts, gitawag na isang payos act, kana gitawag na binalaan nga lihok, binalaan ni sinultian, no? Pero ang kining gipasabot ni ini mga igsoon niya sanctification, dili lang sa lihok, pati sa huna-huna, sa kasing-kasing ug sa imong kinabuhi. Kay pag naa sa simbahan, grabe kabalaan. Mga igsoon. Mama, ako ang imong bana. Diba? Pero pakabot sa balay, dili na siya ba? Dapat ang holiness o sanctification dili lang sa makitang tao, kundi pati dito sa inyong balay. Labi na ikaw ra isa. Di ba? Kaya sa ba pa, may nakailan din sa kuwa, gini. No? So, muna siya. Ang pagkawalaan mga igsoon, kaya ano man, kaya ang Ginoo nakabalo siya, nakakita ang Diyos bisa kasa ka. So dapat nakita sa Diyos na balaan. Okay, naintindihan tayo? Experiential sanctification. Ang positional, trabaho sa Diyos. Pero ang experiential, trabaho natin. Kita mo yung maningkamot ni Ana. O, pag kinabuhi. Ang instant, ang ikaw ka positional, gibalaan ka sa Diyos, instant, pa, trabaho ni Jesus. Pero ang pagkinabuhi mo balaan, trabaho ni mo. Okay? Halimbawa, ikaw ra isa. Pag-ano ni mo, kita magkawag ka ng usa ka bandol ng kwarta. Lang, kinsa man ng kwarta? Hindi. Okay, so, kung nagkinabuhi ka sa pagkabalaan, mamutanag ka. Kinsay nawad ang kwarta? Wala man. Hindi ako na ni. Okay, so may buhaton ninyo. So, muna mga po kasi ito sa buhaton ninyo. Okay? So, experiential issue. Positional sanctification, trabaho sa Diyos, pero ang experiential, trabaho ninyo. Okay, ato na kapaningkamot. Ano man, magkinabuhi ta nga balaan, tungtita, gibalaan na sa Diyos. O ang katapusan, let's go. Ultimate sanctification. Unsa man eh? This is perfected state. This is asiguro. This is a perfected state of the believer in eternity. No? The idea is contained in many passages which speak of our being like Him, or our being conformed to the image of His Son, or of being presented faultless before the presence of His glory. Ano sa man ni mahitabo, ma? Kung tuwa na ka sa langit. Siyempre, pag tuwa na ka sa langit, hindi kita makasala. Okay? Tanawa sa Romans 8:29, yung padiri. For whom He did foreknow, katong mga nailan sa Diyos na mutuog mo dawat nga Jesus, He also did predestinate. Iyang gisiguro noon sa to be conformed to the image of His Son. No? Katong naila sa Ginoo nga mutuog, iyang gi-destined. Itadhana nga mahisama sa dagway sa iyang anak. To be conformed to the image of His Son. Muna ang atong pag-ampo, Lord, help
me nga may sama ko nimo a little bit more. No? To become like Jesus. Muna ito yung nagka-Bible study ta, nagpapaminot at pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, gusto na to awaton si Jesus. Unang gitawag ta nga follower ni Jesus. Di ba? Di ba sa mga during sa mga 1990s, sa tumakap kaidaran ako diri. During sa 1990s, ang sikat nga artista sa una si Robin Padilla. Oh. Di ba sa una, mga high school pa sa una magno? Kung sa may kasagaran nga sinungkan sa mga lalaki, magmaong, niya huot din sa tuhod, bukad sa ilalom, naka-boots, o ambil. Niya magsuot og katong jacket nga pang sundalo. Niya maglakaw mi sa una te. Ano din ako? Robin Padilla man. Mo may mo may ginaawat-awat na pag istorya. Sa may kuha mo ha? Sa may kuha na. Pina Robin Padilla, no? Ya, magsusong din na itong kano pa kanang pa niyo dito may bugos. Na. Moto nga, pag GS na mo sa una, high school, ba na may GS? Nakano mo GS high school? Oo. Karon kay, hingin naman ko sa papa, mag-formal ka kay GS na. Hindi ko tayo kumusugot, pero kay mo may gusto man ni papa, di nagsuot ko slacks. Nakalusli, nakaslacks. Ipasuot ko, gusto na ko magkumbas. Dili man yan kay dapat katong leather nga shoes na sinaw. So ako rin niya dito, mura mo kong pastoran yun. Tanang classmate na puti, puro sila naka long sleeve, pero naka-pantalon itong combat shoes. Mo sa ila kayo may uso. Ako na yun naka-slacks o naka-leather shoes. Pag-resulta ako may nahimong Mr. GS. Dili tungod kay gwapo. Dili. Tungod kay na formal ko ba anak. Mo to ilang bas yan. Si Jason lang yan kay naka-formal gyud siya. Fit siya sa okasyon. Kaya dari sa akong classmate, rocket ba kayo mo? Ano, Robin man sila. Kaya di ako na Mr. G, sana ano, ito na. Di ba na yun ng susi, di ba? Anong karelate ako mga kabats. So, mo na siya. Oo, di ba dahil ka nang may pasapasa. O, diyan, hindi maglinya na dito. Timing mo isa may akong ka... Personer. 1, 2, 3, 4, 5. Kapito ko ba ito? Muna siya sa high school sa una, okay. Kaya naman ko yung crush na gusto na ako matimingan. Mo ito nga po ana, ito pong crush na ako, kabantay siya nga, magkiksabi ko sa iyo, nagpauna po siya. Ako na po ko, olay po siya, olay po ko. Okay, so muna siya. Ano yung mo punta dito? Okay, nani may igsoon. Di ba sa ito magsinina ta according sa okasyon. Di ba kailangan ko kayo naka Maria Clara sila, nakaparong tagaraw, kapag dito nag-short lang ka. Dili ka dapat mo fit yun ka. So the same way sa atong pagkabalaan. Na wala pasabot nga makabarong kay nani lang kapirmi. Mabasig inikulit ni Kim sa ila dito. Nakabarong siya. Nung sa Kim? Ay, isa pa. Hindi na, mag-joke sila, grabe na kata ikaw po. Hindi na. Ang buot pasabot, ang the more you are like Christ, when you are more loving, understanding, forgiving, considering, muna siya. Kaya ang pinakasintro dito sa pagkatao ni Jesus Christ, di ba? 1 John 4:8, God is love. Muna siya. Muna siya doy, love. No? Pero dili sa eros, agape. Muna siya. Kaya bisag asa ka mapraktis yun mo na sa imong asawa, sa imong bana, sa imong anak, no? Labi na imong anak subuon nimo magluto, di kaluto. Mapraktis yun mo ang love, no? Okay. So, to be gitawag na to be conformed to the image of His Son, to live a holy life, to live the holy life, to live the sanctified life, is to live like the Lord Jesus Christ. Munang sa atong pag-awit utro, ba sa atong awit nga dito, luubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. No? Kung ang atong kinabuhi mo ning usa ka balay, na dito ang naglingkod sa atong trono mo si Jesus Christ. Meaning, ang naghari, ang nagmando sa atong pag-iisip, damdamin at aksyon, ang nagmando ni Ana, si Jesus Christ. Mo na yung meaning sa itawag nga sanctified life. Okay? So akong balikod.
Atong tapuson. Kung sa ganitong tulo ka aspect sa sanctification, nara. Positional. Pagdawat o pagtuon mo kang Jesus, instant. You are sanctified. Nabalaan ka atubangan sa Diyos. Santos ka atubangan sa Diyos. Karon kay nakabalo naman ta nga santos na ta, atong ikinabuhi. Magkinabuhi ta ingon ni gibalaan sa Diyos. Kini sa bang ato ni paputon. No, ato ni paputon. Muna ayo ka discourage nga. Sabi naman ko okay bro, magkasala magyapon ko. Ayo ka discourage. Kaya wala namang kadrin, kadrin wala pa. Karon sa man nga point nga di nakamasayop ni. Pagtuwa na ka sa langit. Oh. Pagtuwa na ka sa langit. Kaya nga time, we are 100% controlled by the Spirit of God. Sa karon di ba? Napatay choice. Pero dito, mura tag Indian nga. Ang atong focus is to worship God and to obey God. Okay? So, mo to di ba sa atong last na sharing, adunay tulo ka aspect ang kaluwasan. Pagdawat nimo kang Jesus, naluwas na ka sa impyerno. Pero sa pagkinabuhi wala pa. Mas biyak naman ta. Munang manikamon itong bilungan para di ta makasala. Pero the moment na dalawang ta sa langit, hindi kita makasala. Kailangan naman to. The same is true sa atong sanctification. Pagdawat nimo pagtuo ang Jesus, you are sanctified. You are a saint in the sight of God. But you have to live for it. Magkinabuhi ka. Pagkatapusan. Okay, nakaintindihan tayo? Sige, manindog ng tanan. Let's pray. Father God, salamat kaayo sa imong pulong na nagtudlo ka namo. Nga when we believe in Jesus, we accepted Him as our Lord and Savior. We became saint. Nahimo kaming santos. We are sanctified. We become holy in your sight. We pray, O God, nga kini nga posisyon namo nga gibalaan na nimo, gisantos na nimo. Tabangi kami, O God, nga among kini may kinabuhi. Sa among attitude, sa among pag-una-una, sa among pagbati, sa among action, ma-practice namo ang Christ-likeness. Ma-practice namo ang kinahiyang asama ng Jesus Christ. Kinabuhi nga dili iya sa dautan, apan kinabuhi nga imo. We pray, O God, nga ma-practice namo kini dili lang karon, kundi sa kanunay. Tabangi kami, O God. Ma-practice namo sa among panimalay, sa among trabaho, sa eskwelahan, o sa among community. Tabangi kami, O God. Kini mapag-ampon namo in Jesus' name. Amen. Sa atong utol ng awit ang banal na tahanan nga with understanding. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luto ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papuri pagsamba. Mara ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luto ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papuri pagsamba. Mara ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Mara ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Mara ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. God, sa among pagpamauli, we pray nga ubani kami ang imong presensya, magahari ka namo nga may kinabuhi namo ang among pagkawalaan, among pagkasantos. Salamat, O God, nga it is by faith in Jesus Christ na ang tunang kining nga posisyon o kahimtang. We pray, O God, nga mag-reflect sa among mga kinaiya, ang kinaiya sa among Ginoong Hesukristo. Mahigugmaon, mayroon kaming mahigugmaon na sila tunod sa ubang mga tao. Labi na sa mga mahal na mo sa kinabuhi, sa among kauban sa panimalay, sa among kauban sa trabaho.
We continue to pray, O God, na ikaw, O God, magatakbo sa mga minanglanon, maghatag o healing sa may mga balatian, magatubag sa mga pag-ampo, maghatag solusyon sa mga problema, magalikon sa mga pagsulay sa mga kinabuhi. We pray, O God, nga ang kinabuhi na mo, God, maghatag ka nimo sa tumo o himay. O karon ang gugma samahan o ang grasya sa Ginoong Jesucristo o ang paghidayat sa Balang Espiritu maguban ka nato karon o hangtod sa walay katapusan. Good morning.